Sa second series na pala, sorry, no? Second series na pala tayo dito sa may Blast Lamb 6. Spirit versus Navi. Sino ba ang ating head-to-head matchup dyan, direct? Mabilisan lang, no? Pakita mo na agad dyan. Yes, sir. Guys, 4 na series nyo kaming makakasama ni Polly hanggang 4 series pa tayo dun. Sa next na laro pa ulit ng Falcons. Patalo na kaya ulit yung Falcons dun? What do you think? Pwede na. Sa rin nila, no? Falcons na 0-4 sa day 1. Oy, yun na ang nga yung MVP ating natin MVP. kanina. Si RCEY. Ito ang ating head-to-head matchup, guys. Si Yatoro and Gata Jules, no? Mga Eastern European team na mga matitibay dito. Almost same ng carry naman tong dalawang to. Pag Eastern Europe, alam mo naman yan eh. Laging Super carry. pa-hard carry talaga yung datingan nito. Pero diyan kasi talaga nagagaling yung mga magagaling na carry. Yung mga atabs ka mo. Imagine mo sino-sino yung mga nandyan. Nightfall, Toro. Yan, sila Gata Jules. Sila... Si Satanic, no? Oy. Team Spirit nakakagaling lang naman, no? Sa champion and... Hindi sa champion. Sa finals. Sa finals pala. Sa finals po. So ito na nga na first pick. First pick po dito yung Team Spirit, no? Trent, Tide Hunter and Shaman yung pinik nila. Meanwhile naman for the side of Navi, Batrider and Marcy yung kanilang kinuha. Yan yung mga naban na hero natin, very casual naman. Ito yung mga most of the time lagi natin nakikitang nababan. Razor Timber, Ursa Warrior, Grimstroke Tiny, and for the side of Navi, SF, si Praglets, itong SD Centaur and Wind Ranger yung kanilang inalis. Yung mga pangalan na yung mga camera na yun. Panto. Tama lang yan. Cool, diba? Para nga naman sa mga viewer na hindi kilala yung mga itsura. Oo, mukhaan mo pa eh. At least alam mo na kung sino yung nasa camera. Alam mo na, parang wala na sa dating pwesto si Gat the Jules. Uy, teka, ano to? Disruptor. Hindi, teka lang. Anong core dito? Marcy or Batrider? Marcy? Ang alam ko sa Navi na offlane nila yan. Marcy. Kahit sabihin mong yung pick niya. May mga teams kasi na nalalaro pa rin naman to. And kung ganito yung mga mamasahihin mo Trent, Tide Hunter, pwede naman Tsaka kung kasama mo si Batrider sa link. Alam Yes. mo na yan, maganda talaga yung pick me up. Pero ito nga, no? Classic Gyrocopter lang dahil nga Tide Hunter. Isa naman sa maganda sa Gyrocopter, maganda sa Gyrocopter up against Tide. Si Tide, di naman nagki-Crimson Tide. Para sa teammate niya, di ba? And maganda naman, ginawan din nila agad ng answer. No? Nag-disruptor sila dito, pang-cancel ng shackles. Anti-Tide Hunter din, hindi naman nag-BKB to. Kung kapag kinulong mo to sa swimming pool, may way kayo na para patayin yung Tide Hunter. Totoo. And pagdating sa catch, no, decent din naman yung naging overall for Navi with his 4 heroes. Ember Spirit, ito, for Team Spirit, na parang sila yung mas madali lang yung execution, especially for team fights. Andyan yung mga team fight na ult. Dami namang hero to siya. Yan. Tanong kung ito yung baba nila, kung Huskar DK yung alisin nila. Favorite din ni ano to ni Nico. Ba si Nico yung mid nito? Nagdi-DK yan. Or Viper. Yan lagi yung mga favorite na pang-cancer nitong tao na to Okay naman, magba-Viper sila. Dami na nilang panghuli. May Bat ka, may Marcy ka, may Disruptor ka. Huwag mo nang pahirapan yung Ember Spirit nyo. Kumagayin na lang yun. Morphling. Kung kayo Navi, gusto mo ba tanggalin si Morphling? Viper. Kung ikaw Di na yung pinahirapan. Navi, pwede mo alisin kung tawad ka sa Morphling ni Pero kung Yatoro. isipin mo sa lane din parang okay lang na may Morphling and tapos may Disruptor ka pa rin. Respect na lang din. Yatoro yan, boss. Wag na natin bigay yung tamis. Gagagay, Medusa na Yatotot. Yun yung open May open pa ba ibang range? Like may maganda pa ba? Nakaban si Wind, walang SF. Di ba mag-anti-mage yan mo? Pagka anti-mage mid nga lang mag-end up na magkakaroon ng adjustment. Siguro pwedeng i-Marcy mid na lang. Na pwede. Mga ganyan yung mga ganyan. Basta open sa anti-mage, wag ka ata muna public na mid. Ang bagay, di nila binan no? Kasi naging priority nilang tanggalin tong mga mid hero since sport pick, Sport pick Ember. So, last hero for Team Spirit. Yatoro hero. Yung inantay pa natin dito ngayon. Na-broadcast ko kasi ito nang na-broadcast nung sa Fissure Laging ganun nag-end up yung hero ni Yatoro kung hindi Wind Ranger, Medusa. TA, kung gusto mong balance. Kaso yun nga lang, may Batrider kang kaling. Yun yung nakatakot. Baka mamaya, loko-loko pa tong Navi na maging Batrider offlane pa to, diba? Weaver. So, decent hero na lang kinuha nila dito. Ganda pa. Actually, kung titignan mo yung Weaver, ang ganda din niya. Hindi siya mamamasahe ni Marcy, no? Ang dami mong way pang takas. Then kung gusto mga nga bumilis pa yung game nyo, Weaver din naman. Weaver Tide din naman yan, yung armor reduction. Itong Disruptor na kaya mo kalaban kasi kahit magsukuchi ka, mag-glimpse back ka. Tapos kapag naman lumabas ka sa mukha nito, hindi mo naman ito mababurst maultihan ka rin. Like may pang-handle lang talaga sa kanya. No? May panghuli sa kanya. Ba't mo daw kailangan kumuha ng panghuli kung dagdag ka ng mid na may stunner, yung mag-enable dito sa dalawang sa Batrider Disruptor, like example mga Void or DK DK na inisip ko yun, like para sa matchup against SM.
Or meron pa ba silang pwedeng kunin na mid na parang, sabagay may Marcy sila, no? Hindi nila kailangan i-handle yung Tide. Baka kasi mamaya doon mag-end up eh, yung... Wow! IO. Ito, Bat Bat mid? Rider mid? I think Bat Rider mid. Nico mid. Ayaw. IO mid? Teka lang. Sa dami-dami pwede ilagay mo si IO. Sa mid mo nilagay yung wala siyang kasama? Sabi kasama yung Crips. Bakit? Pwede pa rin naman yung old school build yung Domi Ags. Pero medyo rare ko lang Ngayon ko lang makikita tong Ayo ni Nico Parang, sabagay, best of one So, labas mo yung mga pwedeng cheese Pan-cheese, trap. no? Pan-cheese. Kung ito yung pasok sa cheese drop mo, bakit hindi? Complemented naman sa mga kakampi. Pag pumunta si Bat sa'yo, di tether mo si Bat. Kay Marcy, lakas mo rin pag na-tether ka. Bat offlane, boss. Yung parang hindi ko pa dinabangan. Ba't parang hindi pinapakita si Meryl? Sa camera. Baka walang camera ngayon si Mirel. Wala yun. Nakakailang ikot na yun. Hindi ko nakikita si Meryl. Pero kakaiba. Yung makikita natin dito, no? Yung hero. We have IO mid. Nagkaroon na tayo ng IO safe lane. Ana. Ayan. IO offlane. Hindi ko sure kung meron ba. Pero yung IO mid, hindi ko lang makikita to. Tino, Ayo offlane. IO offlane Tino. Yung IO mid, hindi ko lang makikita to. Kasi madalas tayo, yung purpose ni IO. Gusto mo ito, may kasama ka sa tether mo. Diba? Yung nabuboost mo din. Kahit May sabi mong core ka. nagbe-benefit. Oo. Kasi kapag tinetether mo yung clips, lumalakas yung clips mo, laging mag-shove. Oo. Lang naman, di mo gamitin yung tether. Like, may iba pang build si Ayo. Kung mid, wag ka maglagay tether. Max mo yung second skill Second, mo. third. Tapos third ka level 1, level 5 ka maglagay ng tether. Oh, pwede. Dege. Ang problema mo lang, ang sabaw nito pag hindi ka rin nag-tether, ang bagal ng hero mo eh. And kung ikaw naman yung IO, ini-skip mo na nga yung boots dyan di ba? Like, parang gusto mo lang nila magaling sa level. So eto na nga guys, i-start na yung bakbakan natin dito. Team Spirit versus Navi. Sino kaya ang magtatagumpay at magkaka-score na agad dito sa ating Last Slam 6? So here we are guys, game number 1. And for sure, teka lang, yung Medigan yung kinuha niya, hindi to yung damage. Ano ginagawa nito? Nag-ano to, di ba? Ano to? Magic resistance tapos status resistance kung doon nagkakamali sa overcharge. Earn Ags, hindi siya mag-ano. Hindi talaga mag-domi to, dos. Magkano siya? Hindi naman yung pang-amplify. Iwan ko. Spell? Talong kasi pag ganun eh. Like, sayang yung damage nung first skill. Ay, second skill. Okay. Hindi, sabagay, kung mili ka tapat mo, lagi ka tatamaan yan eh. Ember naman ka-matchup niya, so, yan na natin. Andiyan na yan eh. Gusto ko mag-work tong IO nun. Kasi hindi natin nakita. Gusto natin makakita ng kakaiba na mag-work suddenly. So baka mamaya maging meta pa yun. Like, para sa akin, hindi surprise factor eh. Puta, ayaw mo ng ayaw Kalaban mo, Tideweaver. Worst possible outcome yun Yan na natin. Kasi may mag-bezel pa sa kalaban. Yun na eh. Like, I mean, ayaw ka, may Weaver. Ember. Ewan ko sa kanya. Baka pang sabi ko nga sa'yo, like, cheese drop lang. Like, siguro naman, trinay niya to na, Ember katapat, inayuhan ko lang, malakas ako. Tapos, pwede ko naman mamaya i-tether si Gyrocopter. Yung mga ganun-ganun bang strat. IO Gyrocopter pa rin naman ito mag-end up, no? So, tignan natin kung sakaling magiging effective nga ba yung naging decision dito for Navi. And for the lane stage, siguro kung ikaw din naman si Meryl dito, siguro advantage lang for IO. Hindi ka naman sanay, nakatapat mo IO sa mid. Natama ayaw mid ka, dalawa na agad yung Ember. Yun nga, no, yung sinasabi mo na, siyempre Ember katapat mo yung mid, which is magbe-bezel. Yun pa. Alright. Sa alright ka na lang talaga mapasabi dito. Diba? May surprise effect naman tong IO. Tether, nilagyan. Tether ka sa range. Nag-heal yung range mo. Mahirap siyang lasitin mo. Baka that's the thing. May panilat sa lasitan. At saka pag once na mag-level 2 tong yung Wisp. Yung second skill niya, medyo masakit yung yan. Wisp, malakas yan. Maganda rin naman pang lasit yan eh. Trent nga naman to na napakalaki. Ba't ganun yun, no? Cherry Blossom? Ano nakita to? Yung anong set? Malaki yung puno. Sabi ko kasi gusto ko kulay verde lang eh, para masakit sa mata. Pero, Nico. Ayan na. Nico Nazario. Okay, mabilis si Ayo. Ay! Nag-level 3. Aray mo. Last pick Ayo. Ito na nga, nadali siya ng first blood ni Meryl. And syempre guys, no, yung first blood na yan,
Hayatid sa atin ng Koenig. For question or inquiries, just message Koenig page for more information, mga bossing. No? Ayo Okor is back. Pwede nang ibalik na din siguro ulit. Balik na muna sa hindi nagiging ko. Minsan kasi dati may tinatago ka din. Hindi naman pwede i-show up mo lahat. Eh. Like, labo lang talaga. Hindi ko mahagilap yung concept kung teka ano ba meron dun sa Ayomid. Kaya direct, full screen mo na ulit. Oo, direct. Balik mo na sa full screen yan. Top lane, magkakabigay naman dito. Redis. Direct. Iyan, thank you very much. At magkakaroon muna tayo ng pause. Ay, dinidinos na naman yung spirit. Ang kinakatakutan ni Batman, 30 minutes pause as didos. Sila yung suki niyan. Eh. Hindi, pagtundra yun, pagtundra. Pagtunda kalaban. Kaya ano nila kalaban yung tunda? Doon lang nadadalit yung spirit eh. Tomato. Sarap niya, no? Tapos pumasok yung spirit, tundra pa dun sa may playoffs. Yung sure best of 5, aray nyo! Best of 5 talaga. Best of 5 with didos. Hindi naman na siguro dun. Paglan naman siguro. Nangyayari yun lagi pag online. Ooh, possible kill! Redis dito. Killing of Rue. So, it's a good start para sa top dito ng Navi. Secure pa nila itong Lotus ka mo dahil namatay kasi. Gusto mo yan na kayo talaga yung namamang gyrocopter ka. Ito nang bigyan ng magandang start sa collapse. Speaking collapse, delikado, that's Binati mo kasi another si Collapse, kill, boss. diba? Nabati mo din, na-pushback eh. Gusto nilang sana mangharas eh. Okay, so Navi dito medyo maganda yung senaryo ng carry lane nila. Ay, gayo ka ba? Rick, pag wala tong Domi, palang mabagal ata kumuha ng stock to eh. No? Yun ang alam ko ah. Kasi pag may Domi ka, medyo madali. May teteteran ka, tumatangke yung Domi, nahihil mo. Nakakatulong yung Domi sa damage. Like, kung wala, asa ka lang sa Wisp mo. Level 4 Wisp, decent naman, no? Pero yung pinaka-damage kasi niya yung kapag nag-expire. Yung bobo Diba? lang Pag talaga sumabog. kasi niyan kapag ka wala kang iteteter, boss. Oo, yun yan. Hindi ka magbuboots eh. Yun So, na meaning to say, aasa ka talaga dun sa movement speed kung saan ka magte-tether, diba? Ano to? May Boy George na siya ng level 6, ganun ba? Level 7. Wala siyang plano mag-domi man lang, diba? After earn straight to Ags, then di naman siya magbuboot. So, talagang tether lang sa teammate. Makain na lang talaga yan. Then, skip na lang yung domi, then walang boots. Bakit mo kasi mag-ibig yung kayo? Science slot game. Unless gusto mo lang mag-grips. Yun lang naman yun, yung purpose ng boots niya. Anyway, Football game lang muna dahil dito, guys. Fireman lang talaga yung magaganap dito. At yung top talagang ano lang yung poke lagi ng gyrocopter na consistent against melee heroes, natay Danter, yung Rocket Barrage, sobrang Lagi annoying. tatamaan yung pakwan. Wala pa naman siyang Kraken Shell, kaya ramdam niya pa yung full damage. Napilitan natin siyang lagyan to, nakipag-agreehead pa sila kanina. Pero may Dark plan, ha? Paano pa dito? Nga nakita sila dito. Okay, hinabulan din pala siya ni Zayak. May ward sila, oh. So, medyo parang sila pa yung delikado. Nakapag-salve naman tong si Tide Hunter. Yun nga lang, kung kasama yung pick me up dyan, parang mataas yung chance na mamatay siya. Lagi siya madidikitan eh. Rocket Barrage pa rin naman yung pinag-uusapan natin, no? Max level, kung high level yan. Meanwhile, nakapag-pull pa sila dito. Sa bagay, kung ikaw din si Zayak, hindi mo naman kailangan mag-stay up sa babae. Mas gusto mo na lang na tumaas yung level ni Batrider. Nakita ko ito rin isang araw, ginamit ito ni Collapse. Yung Batrider niya na bumibili nung bearing. First item bearing, magpa-pipe, then maglo-lotus yung patangki lang. Kaya, nakita ko rin. Nakaka-cover ka tayo. Kung sa ganitong klaseng game, parang pasok naman siya eh. Maganda yung load, maganda yung pipe kasi puro spend naman tong kalaban mo. Maganda rin yung bearing. Weaver kalaban mo, takbuhan mo rin ito eh. Nabobobo din yan eh. Kaya rin sinasabi siya may Boy George na. Si Zayak na pala yung connect. Big May up dito, protecting the IO so far. And then yung work yung Nature's Grass for the slow and damage. And IO dito still in trouble. Miku, even with the third skill, hindi enough yung sustain. IO goes down here. Zayak dito, possible next Nadilaan, target. no? Na-shackles na nga. And that's another casualty on the side of Navi. 2 dead. There's a mid-lane exchange. Kasi nailabas din to si Ayo. Parang yung paango lang din.
Ito yung mga mahihina ng hero ngayon sa meta. Sa patch yung Dota ngayon, mga hindi naman to na-boost, hindi to lumakas. Worse, pinahina pa. Pero paano si Ayo masasabi pang, sige, pwede labas pa sa support. Baka lapitin tayo ng last pick. Abnormal hero ngayon. Nilabas sa core, nilabas sa mid kasi tanggap ko pa yung support mo eh. May gyrocopter. Alam ko nga support eh. Like, parang sabihin natin, isasama kay Marcy. Dati ginagawa naman to lagi ah. Kahit Spirit, ginagawa to yung Ayo o Marcy sa offlane. Isip natin, di ba? Mas Batrider mid. Batrider mid against Ember. Like, Okay makes naman sense pa eh, di ba? Ano, ayan natin, bali mo naman maging effective naman to. Collapse, nagagawa sila dito. Nakadating pa rin naman doon sa Shrine of Wisdom. They're trying to protect this. Pero mo, TP. That's gonna be Meral. And the chains continues. There is a really quick play from Nico. Is it enough to turn this? Di kaya, boss. Even Nico dito is trouble. Wala namatay for Team Spirit. They are losing at this score. This is so hard para sa side ng Navi. Maaga-aga silang nagko-collapse. Matindi, hindi na nga namatay si Collapse. Nadamay pa lahat. Apat damay. Tapos kuha pa rin nila yung Shrine of Wisdom. No choice din naman siya eh, no? Tama naman na, relocate ka dun sa may mismong shrine din, gawa nagkakakontesan eh. Tsaka yun yung purpose ng IO mid. Maaging relocate, global presence. Ma-take advantage mo eh. Pero yun nga, hindi enough. Hindi maganda to yung nangyayari sa kanila. Nasulit kasi din yung Lich Seed eh, no? Kada pag napapalo niya yung Lich Seed. Imagine mo, sobrang yaman nito ni God the Diyos ha. Pero dahil dun sa pahamak moments na yun. Pato. Tamang juke. Naabutan naman siya dyan. First killan. Nagkaroon pa ng vision. Ay, paano? Ang mabiboy sila, mayaman pa rin yung Gyrocopter. Batrider same goes, no? Yung dalawang core dito, yung side lanes ng Navi, naman yung Mayaman. healthy. Oo. Yung Ayo. Ba't nga naman kasi nila aspect to? Imagine mo kahit anong decent na lang kinuha na dyan, yung mga void. Yung parang okay yun. Ito yung mga nag-tiny ka or starter ka, maintindihan ko pa eh. Talaga Ayo mid kasi, like, out of nowhere eh. Kahit yung rap prediction, hindi kayang i-predict yun ha. Atake nila sila naman dito ni nila Miren, dito. boss. Taas ng level ng Ember eh. Wala ba naman problema sa lane, boss? Ayaw katapat. Miral dito. Aga ng vessel niyan. Streak. Lapit-lapit na nga yung vessel. Tama ka dun. Well, top. Collapse. Level lang. Buti nga Available talaga- na yung Ravage. Buti nga talaga mayaman tong sidelines ng Navi. No? Hindi parang hindi na nauuntong network niya. So malay mo naman dahil mayaman nga yung side lanes kung sino man kapitan dito ng IO, especially Gyrocopter, no? Baka doon naman natin makita yung value na at least may item yung IO. Yun ang boost na sa Gyrocopter. Mamaya mabasa niya pag nag-aagaling, parang feeling ko doon pa may silbihan. Ang galing pa din ng TS kahit may nagbago na sa kanilang roster. Stable na team naman yan, boss. As long as nandyan yung Collapse, pati itong Yatoro. Kahit sino yung isama mo dyan. Napalitan na yung dalawang support. Magaling pa rin eh. Matino naman yung mid. Eh actually magaling nga din yung Laro na nga yung mid nila. Nagcha-champion pa to eh. Ayaw mo pa. Zero. Talaga to Spirit. Malapit naman din talagang na-support pa Zero. Ay, ito pa bearing na siya. And after bearing, no? Sa bagay, ang ganda ng bearing kasi gawa nitong naging taras na eh. May regeneration ka na. Pang-survive na rin. Tawag dyan, Ring of Taras yan. Ayaw farming dito sa mid lane. Kailangan pa talaga ng level. Mahirap asahan siya ngayon. Like, hindi naman din siya kinokobera na nung Marcy, no? Parang kailangan may pumunta sa kanya dito eh. Ang hirap-hirap niyan itambay sa mid or yung uma-advance ka. Lalo na kung nabasagan ka agad ng early tower. Kanino ka kakapit pag inuha? So nag-aabang lang to ng pwedeng ma-relocatean no, kung magkakaroon man ng ganap na sa side lanes. And yung ginagawa kasi ng Spirit, sa kanya dinadala yung laban. Oo nga, no, hindi pa tapos yung ano? Hindi pa rin tapos yung sa Reconix. Yan ang gusto ko kay Jules. Yan ang gusto ko kay Sir Jules. Consistent talaga yung tao na yun. Muchas gracias, diba? Pero got the Jules speaking. Ito na, inabuta sa top lane. Pero Mass TP on the side of Navi, bringing the numbers for this. Good Sonic Storm play. So walang Ravage for the tide. But can they bring him down just in time? Ravage pa rin committed. Meron pa rin Tide Hunter. So wala makukuha dito yung side ng Team Spirit. So that's a good one. Damay pa si Mirel. Sa wakas ka mo, may nakuha na sila. Ito yung maganda nilang ginagawa. Kasi kahit pa paano, yung Gyrocopter talaga yung may game eh. So, dito kayo maglaro ng maglaro. No? I-cover up nyo si Gyro. Kaya nyo naman pumatay ng Tide Hunter eh. Ay, hindi dito. Solo kill. Sayang naman. Pero solo kill.
Wala. Inabot ang gyrocopter Rue. Okay lang, kahit nanalo yung Tundra boys, ang pinakamahalaga doon, inabot ng recruitment si Sir Jules, 72 minutes. 7-2. Dire's bottom tower is under Game, attack. first game. Bininyagan agad the Jules ng recruitment. 5 games si Sir Jules no? 5 games. Bigyan mo pa ng mga tatlong 70 minutes. Broken sked pa kaya rin. Ang manukot lang dyan, masisira sked natin. Wala talaga. Ako feel ko, sundin na lang na kung stream A, yung I group A call na down para the hindi na thunder! Hindi mahirap. Kasi pag yung sabi mong, okay, maaga na tapos dito, gusto mong antayin yung OG, paano doon sa kabila? Tatalon na lang bigla ng stream B yun eh. wala pang ano. Kaya na nila Sir Jules yan. Ito, magsi-60 minutes mga mamaya yan. Na yan. Light, need 5 minutes. Okay. Okay. Ilaw lang, guys. O, shoutout muna sa mga tropahan na nandiyan sa Facebook, YouTube, and Twitch. No? Tuloy-tuloy yung Dota action natin tonight. So, abang-abang na lang kayo. Marami tayong mga mapapanood na laruan ngayon. Yes, onsing game, guys. Ang per group tayo, no? Stream A and Stream B, tig onsing game. Puro best of 1. So, mahaba-habang dotahan to. Ready nyo na yung mga kapi nyo dyan sa mga walang pasok na yung mga ready makipag-sabayan sa puyatan. Alam ko din magandang i-ready. Chat ko yung asawa ko. Kuha mo ako pansit. Pansit. Kanton ba yan? O pansit na lang yan? Yung bihon, yung bihon. Bihon? Yun pala eh. Dala mo na dito yon. Mapenge pansit. Oh, last na yung... Sino nagluto? Saan yun? Akala ko yung... Daming atay pati manok nun. Grabe nga yung kinain ko kanina. Mas maraming laman kaysa dun sa pansit eh. Ano yan? So, atay manok, sahog pansit, ganun. Sahog yung pansit. Sahog yung pansit. Atay manok na may sahog na pansit. Pati konting may maggulay-gulay. Iyan. So may 5 minutes pause tayo dito. Kung may kailangan ayusin yung Nabi, no? Sa light daw eh. So, medyo may ano naman din talaga yan, no? Effect din sa'yo kung di ka sanay din sa mga maliwanag habang naglalaro, no? Silawin ka. Di dapat sakto lang. Parang, syempre, may Dim ano lang. naman talaga eh. May lighting ka eh. Ito, nagka-ilaw. Oh. Na all, nagkakapi si Sayak, no? Sayak na yun. Pero parang, ano ba sila? Kwarta-kwarta yun, hindi sila magkakasama. Ang pinakamasarap Ata magkasama. ata eh, no? Kasi alam ko, port series pa tayong Reconix after nung una nila. Falcons kalaban nila. Yun. Tundra Mapua. Pumalag naman eh. Falcons sa talo nga ng GL, oh. Baka naman Reconix, sisilatin din yung Falcons. Pwede, diba? Nasa si Boss Alo? Wala po eh. Umuwi si Alo, guys, kasi may sakit daw yung anak niya eh. So, baka hindi pa natin makita ng may ilang araw to. Update na lang namin kayo kung kailan siya pwede mag-cast, no? And back to the game na nga tayo dito sa ating second series. Gyrocopter pala namatay. Oh, pinatay. Sinulak ko na yung Shaman. Ayaw nga pala yun. Ayun pala yun. Oh, sa kapuso. Feeling ko kasi dahil ito nangyari. Parang wala pang 5 minutes yung poster yun, ha? Isang minuto lang mahigit yun, ha? Ito na yung vessel. Yan, ha? Ang Kalbaryo. And Sayak dito, level 4 pa lang. Aabutan ba? Abutan Remnant? Chains? Inaabot na dito si Zaya. The chain gun As eh. the shackles, makapag-pick me up ba? Yun ang tanong. Pero wala na magagawa. With the Remnant. Out again para kay Mirel. Pero abot ng OG Gyrocopter. secret. Overgrowth committed. Holding down this two. And Mirel dito, Ay, siya yung slow siya. magiging main target. Wala siyang Remnant. And even Fist on cooldown for 2 more seconds. Maka dito si Mirel. Together with Rue. Nakabot yung innate ability. Neutral pa yung nakapatay for the Shadow Shaman. Now about Tide. What can he do? Collapse dito. Sumama lang Ginamit na siguro rin sa yung Kraken samahan Shell ng- and walang magawa dito yung Trent dropping the Nature's Grasp. Ano naman yung slow? Weaver dito catching up. Good glance back play over to Collapse pero without Ravage, they can't turn things around. Mamatay dito yung tatlo for the side of Team Spirit. 2 times na nag-overextend to Team Spirit. Halos kakabuhay pa lang ni Ember. Natapos pa, no? Alam nyo na, sa inyo Natapos na yung pa. OG, di ba? O, alam nyo na, di ba? Sa inyo na yung OG. Malamang, hindi namin nabutan yun. Ano mag-skip? Ha? Hindi mamaya. Mamaya, hindi nga abot. Mamaya sa mga stream B, kung may OG dyan, malamang sa inyo. So, Shaman dito, wards naman siya patungo sa tower. No? At least ito yung open up nila yung baba. And Gyrocopter, top net worth pa rin siya ngayon, Sir Pony. Napakayaman. Dire's bottom Ayo, closing din naman. Ito na yun. Component away na lang. At least again yung shelter ka na, no? Alam mo yung nahinto na yung Spirit sa advantage nila against IO. Kasi kanina lang naman ang nangyari, Navi dito, parang yung inatake sa kanila yung mid eh. Totoo. Maganda naman pag nakapag-aganim to, yung second skill nga na hindi na nagko-cooldown, no? Nagiging passive na yan eh. So, mayat-maya lalabas at lalabas lang yan. Pag pinaputok, yun ang maganda kasi pwede mo kontrolin tapos papaputokin mo.
Yun naman yung okay. Compare mo dun sa kas ka ng kas, ang mahal sa mana. Doon nadadali yung Ayo eh. Gyrocopter dito, hindi naman siya mag-a-aganim. So, dun lang sa stats items, patungo yung Gyrocopter. Are scanning. And smoke play for Navi. I think Aganims dinideliver na ba? Hindi ko napansin. Nico, wala pa rin namang Ags ngayon. Kulang pa ito. Binibait nila ata si Batrider dito. PMA. Maganda-ganda na yung kanyang itemization dyan. So nagkagawa na ng Shrine of Wisdom. Ha? Hindi nga sila nag-deliver ng shrine nila. Tower is under attack. Okay. Nakawalan sila doon ng Team Spirit and magkakakita nata sila dito with Panto. Siya yung sasalubong sa smoke play. Nakalabaw sa moments. Tingin ko naman kasi ba't sila lang nag-smoke? Parang run ata talaga yung gusto nilang i-secure, no? And hindi mo pa timing eh. Hindi pa buo yung Aghanim Scepter ni Nico eh. Pwede naman nilang farman lang muna eh, di ba? Sa totoo lang, hindi pa naman masakit to ng ganito eh. Kumbaga yung Aghanim Scepter ng Ayo, sobrang ganda niyan. Once level 15 ka na eh. Meron pa rin ba siyang 15 talent na damage? Na plus, oh, alam ko meron. Sa Wiz. Ayun yung inaabangan talaga dun eh. Way Hindi back then. na lang ata ganun kalaki. Hindi, tinanggal na yung slow kasi yun. Kasi ang ginawa Diba? dyan, parang percentage na lang yung additional. Percentage ng damage mismo. Hindi katulad dati na nakasulat na parang plus 75 kada bola-bola. Kate. Check mo na. Nung una pa nga, nung una alam ko parang plus 100 pa yan eh, nung ginagamit niya. Plus 150 yan. Ang maganda kasi dati, may slow. Yung kada impact. So, Wala na ata talagang hindi ka makakatakbo pag tinatamaan ka ng with Ags na mayo kasi nga continuously lumalabas naman ulit yung mga Check natin ba? IO. Radiant's middle tower is under Talent attack. 3 niya. Ayun o, 1 times 1.5 spirit damage. Sa 15 na yan. Sa 15. Yung 1 na talent 3. 1.5. Kung isang daan yung damage, plus 1.5, di plus 50 lang. Kamusat pa rin, natamaan ka ng 5 150. Nagkamot ka rin, free lang yan eh. So madagay smoke na nga dito Team Spirit. Sila naman yung katry gumawa ng play. Yung Nico dito naabangan even with the haste room. They have the control to hold him right now. There's no escape for the IO. Overgrowth interrupted by the Sonic Storm. No! Hindi na I spoke naikasa. too soon. Nico dito survives. Takes down the trend. Now even Rue's gonna be next here. 2 supports down for the side of Team Spirit. Ba't hindi na inoji dun sa puno? Hindi ko Kinaltok, dapat ang ginawa niya, inoji niya lang, tapos naka-NB pa rin siya, tapos kakaltokin niya pag malapit mawala yung OG. Para nasulit niya sana yung disable. Nakahis eh. talagang gusto niya last yung overgrowth niyang i-commit eh. Na-static storm pa. Ewan ko sa kanya, boss. Pero ito, mukhang buo na nga yung Aghanim Scepter ni Nico sa wakas. Laking bagay pa naman yun, di pa madali mo pa yung alis, di ba? Pero ito na, Aghanims for IO is up. Ayun na yun, boy, bola-bola. The bola-bola. The bola-bola strat. Okay, Williams napabalik. back play. Who is it? That's Yatoro. Wala naman static storm. Has the time lapse. So he's back to safety. Mabuboy naman dito yung Weaver. Pinressure lang din. Sayang nga yung effort mo. Pag linim's back mo, may tether, may time lapse out nga. Ang bilis na rin pala ng summon ng Wismet. Mabilis yan. Saman nga lang na saman yan. Ano yan? Hindi na, dati matagal to eh. Hindi na Ayan, basta laging kailangan maging lima yan. Para Teka lang, Gyrocopter dito. Habulin na naman ng Weaver. Yatoro dito. Can he get him? Protected by IO. Sustained after sustained. Gyrocopter still alive. Finally will be brought down thanks to the vessel play. Relocate too late for the IO. But they've lost on the side of Team Spirit. They might continue this. PMA dito. Hoping to catch one. May Pero potete. dumating na si Collapse. Kailangan mag-disengage. IO dito. Babalik na ba? bumalik si Collapse, boss. Bumalik si Collapse. Si Nico bumalik. Nagkamali ka lahat, boss. Pwede na silang kumote dyan. Sumosobra na. So patay yung Weaver. Same thing, Gyrocopter. Carry for a carry. Ay, something ko namatay naman yung Gyro. Parang, para sa akin, mas mga nagawa ng Spirit. Yaman yung Gyrocopter, oh. Every time napapatay mo to. Buti ka mo dumating si Mirel, di ba? At least na vessel yung Gyrocopter. Oh, hindi, buhay pa yun eh. Parang pabuhay pa eh, no? Vessel, ano to, may urn, may stick. May Ito ano yung pa. gusto ko malaman. Next step mo for IO. Classic lang, kaya Sanj. Essence na. Oo. Damage na lang. STR to. Or mag-heart, diretso heart mo kaya. Pwede mo rin i-hard. Contrip mo. Pero yung kaya talaga, parang importante to gawa ko. Aghanims build ka eh. Para ma-amplify mo pa yung Wisp. Masulit mo yung damage yung second skill. Anong shard ni IO? Ano yun? Amplification. Hindi, iba yung facet niya. Hindi naman yung pang-amplify ito eh. Ganun pa rin, alam ko yung parang nag-boost ng plus 10%. Shard ni kuya mo, ano yun? Pagka yan yung facet. Si IO kasi biglang lumalabas eh.
Mahirapan tayo nito. Ito rin kasi. Siyempre dito. Dito ko na lang dapat tinitignan eh. Lobat nga yan, hindi pa abot ang charger ko yan. Hindi ko pa makita. So, BKB, kailangan mo na talaga din ni Emerald, ha? Dahil sa Static Storm. Aganim siya, the link between IO and the personality unit applies a brief slow to any unit coming in contact. So, sa Tether na. Okay. Short niya. Pero magkakabigayan dito. Static Storm committed. Ito na yung Ayo together with PMA. Relocate play. They've lost the Marcy. Hindi, butete. Nico dito. Siya yung may iiwan. Hang on. They need to save him. Someone protects the Ayo. Ayo dito. Left alone. Siya yung nag-relocate na iiwan pa bigla. Pagka ganun, iwanan na yun. Nakita mo yung Tidehunter kasalubong nyo. Hindi pa gagamit nung kating-kating na sa Ravage din yun, boss eh. So, nadamay pa nga si Nico. And another game, another palag-palag game. Hindi pala natin lalapag ganito, no? Ay, oo. Nakalimutan na. Ang bilis kasi nag-start eh. Mali tayo. Oo, kaya mali tayo. Ayun, tanong kung may palapag ba tayo, naubos natin. Ayun. Problema talaga natin. Direct, na-refill na ba yan, yung panglapag natin? Dire. Na-refill na, wala pa. Yung panglapag natin. Radiant's bottom tower is under attack. So ito, Lotus Orb, nabili naman na ni Batrider din. Magago to ah. Ganda ng Lotus sa game. Actually. Tatanggal ang OD. Antay-shaman. Antay, ano rin, Besen. Tanggal din ang chains. Diba? Dahil mo pwedeng i-dispel sa game. Kung may re-return ka naman sa shaman. Okay pala yun. Dalawa lang, no? Eh, kukutuhan mo muna para less armor. Deso naman siya. Deso Radiant type are eh. scanning. Para mabilis agad yung damage. So, pasok naman yung damage output ni Weaver. Ito shaman, meron na siya shard, no? Yung sa foul play. Siya yung nakakuha. Ang sarap. Nakalibre ka na ng shard. Kaya mag-smoke dito yung Navi. May Roshan din kasi boss eh. So hindi mo rin pwedeng basta-basta ibigay. Nakadeso yung Weaver, may shaman pang kalaban. Alam mo kayang mag-Roshan din itong Team Spirit. Ang tanong kung yung Navi ang sisecure din nun ha. Parang pwede kung mapapatay nila si Ru. Feel ko pwede silang mag-rush. Mabilisan lang. Decision. Piniping ba nila? Ru spotted. Has blink. Opposite side, yung kanyang binlinkan dito. No? Eh mabilis yung paniki, boss. Tapos PMA yan. Available naman yung Hex pero Lotus Orb ready para i-return. Wala na magagawa siya. Pinahiya na siya kasi baka makakuha pa ng Lotus yan. Basag din naman yung tower sa baba, no? So, at Parang least double diretso objective for Navi. Roshan ba? Parang yung takbo nila dito. Ayun na to, mabilis lang to ah. Ay! Ayun na may ganim to eh. Ayun na Gyrocopter, nag-farm. Alright. Lima silang malapit dun eh, no? Parang pwede mong ilima Hindi, agad. baka clear lang yung wave or may Tower lang ulit. Tower lang. Moment nga naman, at least kulang po yung kalaban. Pasag lang muna ulit. Pero dedepensa naman ng Team Spirit dito. Bringing the Tidehunter sa may mid lane. Medyo raid boss na gyro nga to pag iniisip mo in a way. May Marcy ka na nakampay, may Ayo pa. No? Lahat nung parang pwede mong i-boost kay gyro, magagawa mo dito sa hero nyo. Oo. So baka ito naman yung game plan talaga na Navi, no? Boost mo talaga yung Gyrocopter. Para lang talaga lumakas. Eh, ito naman, nung unti na siya nagkaka-item, mag-BKB muna yung Ayo. Paano mo Okay, isosustain yung campi mo kung ikaw yung mamamatay, di ba? Tsaka parang hindi ka takot kay Tide, boss. Oo. Pang debug mo rin naman to sa OG, in a way. Kumbaga yun lang yung mag-i-stop sa'yo, itong Ravage. Tsaka for sure na mapag-relocate. Save ka if ever, but the Gyrocopter dito will be the initial target. Ravage comes off. Gyrocopter saved by the relocate play, but will they continue? Marcy dito, chains the hold and Zayak running. But nandun yung enough damage from Team Spirit Magkamali ka, wag mo cancel to yung support tether. down for Navi. Huwag mo cancel yung tether, boss. Magkamali ka. Nico dito, going back in. Ready dito yung Team Spirit for the IO. Shackles Lotus! returned by the Lotus! So interrupted for Ru. Pero ando pa rin yung chase for collapse. Good anchor smash play. And there goes the separate wards dropping in the face of Nico right now. Gyrocopter Mamatay ba? trying to keep up. Nico survives. They might be able to turn this so far with the buyback of the Disruptor. Collapse dito in trouble. Two heroes possible dead for the side of Team Spirit. Malas din nila, hindi po. Nalutos din kasi yung Shackles. Eh, that pala, nung pagka-landing pa lang, sinakles na niya. Hindi pa abot-tibat yun eh. Kaya ano, sinulit niya pa kasi. Nag-hesitate din dito si Shaman eh. Kanina pa sila nadadali ng mga ganyan, yung sinasulit nila yung mga pang-hold, diba? Kanina yung OG. Radiant's middle tower is under attack. At least makabasag pa rin naman sila. And di na naman nag-aga na yung scepter pa itong si Gyrocopter eh. Nung palaban na build to eh. Oh. Has fallen. BKB inagahan no, dahil may tight. Pa-BKB, tas going Silver Edge pa siya, boss. So talagang
yung Tide Hunter yung gusto niyang i-address dito. May damage ka naman eh. Oh, itong Batrider na ganito yung build, hindi mo lang napapansin yan pero once nag-build up lagi ng 10-12 yung stage sa'yo, masakit kaya yan sa teamfight. Is under attack. Another repa ba ulit to? Alamang pa naman yung spirit. lamang pa. Alam mo naman to eh, isa to sa pinaka nakakatakot mga kalaban kapag tumatagal yung game. Opo, bossing, next dito yung OG. And that's gonna be Aegis secured dito, no? In the hands of Got the Juice. OG versus Liquid yun, OG versus Liquid. Puro best of 1 lang naman yung laro eh. Pero sabagay, sakit nga yan. Pag 25 si Ayo. Alam mo na yan, classic yan eh. Ayun Yung lalo na pag umatake may din. Aganims pa yung gyro. Pati yung side gunner nagagaya nun eh. Kasi kung ano yung atake mo, yun din yung atake ni Ayo. Cannon or flak cannon, di ba? The Armadillo. Yun yung lumilipad na rin yung O atake ni sabagay, Icon. pwede yung pagka ganun, huwag mo nang i-priority kung second skill type mo. Mag-ano ka na dyan, mag-damage ka na. Ano lang yan? Pagka-BKB heart na nga naman. Ikaw ba yung second skill mo, parang constant damage mo Pang-farm mo yan. lang, pang-farm. Oo, yun na lang yan. Or pang-scale mo na spell, di ba? Oo, pwede. Sorry. Next side. Part Natalo lang yung Falcons, malas na kami. Baka ikaw yung malas, nag-Falcons ka kasi dun. Ba't kasi pag natatalo, naghanap yung malas? Oo nga. Hindi ba ikaw yung malas dun, binitan mo, talo ka. Radiant are scanning. So 1k golded pa rin dito yung Steam Spirit. Hindi naman hindi masyadong tumataas yung network lead nila dito. Parang ang 2k lang lumilipat-lipat eh. Dito mukhang buo naman ata itong Lincoln to. Hindi ako nagkakamali yun yung binili niya. Mukhang maganda naman talaga yung Lincoln gawangan na meron Batrider. Pero teka lang, speaking of Yatoro dito, is going in. Ando the Swarm. Yatoro yan eh. 2 heroes found. Staritron committed dito. And for the Ayo, can he survive this? Masyado mataas yung damage out for Yatoro. Time lapse now, back to full. Gyrocopter surrounded. They have the shackles to hold him. Control him right now. Gyrocopter dead and Aegis gone. Second life dito, wala na magagawa yung Navi. Hindi sila ready sa fight na yun. BKBTP. Uy, buhay. Nagamit ng OG pala. Hindi siya tawag sa puno. Sa bagay, bagal pa ng cooldown nito. Kumalo siya kanina eh. 4 sec din yung cooldown nung Tagal niyan. passive na yun. Nagko-cooldown lang yan pagka na-reveal ka na eh. Wala ka na sa inv. Hindi pwedeng ma-reserve ng dalawang palo eh. Okay, something good naman for Team Spirit dahil Every time nga na mapatay nila to si Gyrocopter, itong matchup naman nila, Gyro versus Weaver, okay lang din si Weaver dyan as long as may damage ka. Nakita mo yung initial damage nga, no? Nakutuhan yung Gyro. Nakutuhan niya si Ayo Gyro, then nadaanan ng Sukuchi kasama si Disruptor. Ito naburi. Naburi si Disruptor, nakita mo yun. kailangan na yung Batrider. Hindi pwedeng siya yung mawawala. Like siya yung pwedeng kumontrol sa mga ganyan eh. Imagine mo, kulang pa yung damage niya ni Yatotot, ha? Nakalingke na Weaver. Pero paano pag nabuo na nito yung mga data? So 26 minutes naman na tayo dito, going 27. 1K yung kalamangan na naman for Team Spirit. Dikit yung laban natin. Unfortunately, Courier dito, they deluce. They got the jewels, no? Napatay nga lang. Na-discover pa. So madedelay pa yung upgraded item niya. Dire's bottom Taas pa tower naman sa has damage niya. Yung inaangat niya. Masama nun ka mo, biglang parang sira yung pacing nila bigla dun eh. Nakuha mo yung first ages, hindi kayo naka-abante, pinatay pa kayo. Wala ka pa, next item. Ito naman si Ariel, oh, nangangalit ka naman. Ariel! Dun. Pleto ah. Radiant's Bigay mo kay Mami dun. has fallen. Halika nga dito, Ariel. Dito. Pakita ka dito. Halika dito. Ayun. Ayayin yan. Alam niya may camera. Dire's middle tower is under attack. Mamatakpan mo. Ayan, pantakip mo yung kay mukha ni Rapi. Mukha ni Rapi. Deserve yan pantakip ng pancit. MVP muna yung sa Rapi dyan. Protektahan niya yung pancit. So 28 minutes. Radiant Mukha naman Shrine? pwede mong i-slow pace pa to. No? Kung ikaw yung Team Spirit kasi, as long as mapatagal mo rin to, okay ka lang din ata. Tide Hunter, Weaver ka naman. Lakas pa ng Ember pag nag-late game. Wala talaga plano kumuha ng shrine tong Navi. Nabigay na naman nila. Ang tamis ng shrine. Nico dito. Sakit, boss. Ganun lang. And now, Ru, they found him. So something good for the Team Spirit this time. For Navi. Kaya rin pala napatay mo si Yatoro doon. Nakita bigla niya nasa left side lahat. Uy, teka dami. Napasok ko si Inke eh.
nagulat ako eh. Parang pagka-poke, time-lapse, ganun yung ginawa eh. Boss mo palagbat Reconnect sa Falcons. Ako feeling ko papalag yun eh. Lapagan mo lahat na siguro mag overkills ka sa Reconnect, taya ka rin ng plus kill sa Reconnect. Yung match winner, wag muna, baka galit yung Falcons eh. Tatalo na kanina eh, papatalo pa ba? Ay, sana eh, no? Sabi nga ng Falcons kapag group stage, yung may isa nyo kami, okay lang yan. At saka baka doon malakas din yung Falcons kapag kay kalaban nila. Yung normal lang yung hero, diba? Baka doon sila malakas eh. Kanina kasi ang gulo dun eh. Storm Viper, na Viper carry, diba? Tapos Storm mid. Pinakamalaga dyan, Pwede Storm mid, 1 point normal. na agad ako sa nose. 2 points na. Wait na. Shoot na agad. Pinakamalaga dyan, 2 points na. So, malapit na tayo sa next Tormentor. Baka yun na lang yung, hindi, makakaiwas ang pata kahit sa Tormentor. Feel ko. Bibigay mo lang yan. Second Tormentor lang naman yan. Kung Game. magkakaroon tayo ng big fight dito, tingin ko sa second rush na. Oo. Galing din eh, may iwas na din yung nadala na sila. Nawala yung Aegis mo eh, nawala nga yung pang-pace mo eh. Wala pa naman pala pa rin mag-lifesteal. Yung Ayoko nang build yan. Silver Edge niya. No? Maganda naman dyan, mas-switch mo yan, no? Itong Dragonlance lagi, pwede mong palitan ng Aghanim sa mamaya. Eh. Parang pang early item mo naman yan. Yan Early yung stats sinusulit lang. ng mga player kapag ka naglalaro ng Gyro. And, okay. IO dito, no? Suddenly, nag-transition dun sa mech, going for grips. Pero kasi yung ayoko dyan, yung like ito mo, buo mo na yung Daedalus, wala ka pa rin Aghanims eh. Yung nga nagmamatter dun, yung Aghanims Daedal, lalo na pag may Satanic ka pa. Kumbaga nagbi-build up lahat ng buff na pwedeng makuha mo. Okay ka na nga kahit sa normal item line. Pero gets naman natin yung Manta. Maganda naman kasi talagang dami mo nga i-dispel kasi. Yes. Kasi na yung Silver Edge ata talaga. Yan na natin. Dito naman yung smoke play for the side of Team Spirit. And, Batrider, sakto kakagamit na ng Blink. Immediately Hex. Shackles for the follow-up. Wala magagawa yung Batrider dyan. Easy pick off for the Spirit Squad. Hindi mo nga naman malutos yun. Naunahan ka na eh. Wala na yun. So mga secured na naman yung Tormentor para sa side ng Team Spirit dito. No? Maaga-aga naman nilang kinuha kasi kanina. Naka-up na rin. Gusto ko itong UI ng ano na to ah. Kitang-kita mo yung lahat. Yung Tormentor, alam mo kung up na eh. May icon sila eh na para dun. Buo na hindi dito. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Pag nadaanan ka na... Example, yung Ayo, pa ditong si Disruptor, pag nadaanan to, sabay may nag-crit. Nangyayari pa naman kay Weaver minsan yun, yung 3 hits na, di ba pag Sukuchi niya? Pag pumalo ka, dalawa yung hit eh. Pag kasama yung sa Sukuchi, tatlo. Pag nag-crit yung tatlo, tignan mo. Mawawala ka na lang. Mawawala ka na lang. Tapos Disruptor hero mo, pati Ayo. Si Batrider rin, kailangan mag-check yan sa Weaver na yan. Pero to, Static Storm na-commit. They want to deal with Drew first. Init ability, magko-commit. Pero mamatay pa rin naman siya dito. And Niku with the BKB, tether away. Disengage naman yung IO for Zayak. Same goes. Wala naman nakaabutan yung Team Spirit. Uy, may SB si Sir Jules dun ah. Saan na all may nagpa-SB? Yun lang. Siya lang may SB, no? Ano all may SB si Sir Jules mag-isa? Siya lang meron. Pasapansit yan yung mga ganyan ah. Di pwede ka mo sa pansit yan, ha? So ito may nalaso ng Tread Protector mo. Mamatay naman siya dito. Good pick up para sa Navi. Alam nilang kulang pa dito yung Spirit. Collapse. Pwede pang maging next target. He'll pop the BKB for this. Kasi Ravage Ravage still ready. Pero after yung damage, kung connect pa rin naman, no? Now, Weaver with the Swarm. They're dealing with the units first. Yung Swarm. So, makiklear naman dito ng Navi. Now, pwede pa mag-continue dahil wala hang Trent. Wala yung magandang follow-up for the Ravage. Okay. Hindi rin talaga papaano yung Navi, no? Hindi rin papadarag eh. Yun lang. Si Amuch meron. Bawal na rin sa pansit si Amuch. Bawal ka na rin dyan. Okay, sasabihin na. So, mukhang tikit pa rin naman itong bakbakan natin dito. Ito mapapa-Crimson na, no? Sabi mo hindi gumagana yung Vanguard kay Tide. Wala naman pakialam dun eh. Mahalaga dito yung Crimson. Ang laki-laki ng HP ni Tide. Pag nabuo mo yun, parang papalo ng mga 3K buhay mo. Ilan din yung nadadamage block mo. Maganda para sa lahat kasi, di ba? Yun yung importante dun eh. Protektahan mo yung kakampi mo. Bakit papa-SB ka ba? Tinatanong mo pa ako kung gusto nyo rin ba ng SB? Malamang. Wala naman, hindi, di ba? Apa naman na nga yung favorite ko kasi yung Sosyo. Yung chocolate. Hindi ko alam. Napakaparas ng order mo yun. Stick lang ako sa BSCs. Order mo yun. Napakaparas. Prop yun, prop. So mag-smoke na nga dito, Team Spirit. Nabi naman dito, they're playing as a group.
Pwede Five nyo man makita stick si lang yung Trent ginagawa dito. nila May, dito, no? may gem sila pero mukhang si Weaver yung talagang gusto ng target, nakaramdam. Ang hirap eh. Meron na bang pang-break? Natiktikan Pero sila. now gonna be Ravage on to 5! Huge initiation coming up from Collapse. Taking down the Batrider together with the Marcy. 2 casualty already. The BKB, TPOE back for the Gyrocopter. Yun na experience niya, ano. Disruptor, dalawang quit. Nawala. 3 patay dito. Pero grabe initiation. 5-man Ravage. Shoot. Diyos ko, kahit kasi bat eh, no? Grabe, namatay ng ganun. Iba talaga yung combo nila yato. Roshan. Boski mo, ano, Gcash mo, advance ko na panalo na, o di mamaya. Chat mo ako sa page ko, yung Kimo TV 00. Gusto ko ganyan. Ina-advance na. Yan, send ko siya yung ano ko. Minamanifest na agad, di ba? Send ko yung Gcash ko sa'yo. And second Roshan nga, masisecure dito ng Team Spirit. Ito naman natin yung kailangan nila, no? Since pag nakuha mo yung banner, it's time para mag-high ground. And Aegis dito para kay Yatoro, di ba? Paano ba pan-check mo sa Weaver sa ganitong game? Laso lang eh, yung pwede Wala mong sila asahan. pangulit. Hindi pa nga ito nagbi-BKB, to be honest. So, ando pa yung Static Storm na pwedeng makatulong, no? Pero itong 5-man Ravage play from Collapse. Yan rin na. Si Kuchi. Ay, hindi. Normal lang, boss. Dalawang crit eh. Dalawang crit lumabas. Na normal lang pala. Kala ko dinaanan na siya sa Kuchi. Mipo sa kabila, oh, di ba? Blast lang pala magpapalabas ng mga kung ano-anong hero natin dito. Diba? Kasi siguro like Broomsticks naman, puro beso pa rin. Kung kaya mong humik ng mga heroes na nakakasilat ba. Mga cheese cake. Diyan kasi maganda yun sa mga BO1 eh. Wala ka na kasing bawi eh. Hindi na Hindi mo na makakapag-adjust magagawa eh. ng paraan para Oo. pag game 2, tanggalin natin to. Oh, wala nang ganun eh. Ganda rin kasi na item ni Collapse na to. Gusto ko to, hindi siya greedy, napabigay siya. Hmm. Kung meron silang pinapanghuli kay Weaver dito, inaasahan na lang ng Navi siguro magka-aganim sa Disruptor kaso parang rumapi na siya sa network niya. Wala na siya nag-gain dito. Nahinto rin kasi talaga din yung Navi, no? Yung first Aegis kasi, like, ayun nata yung malaking impact nun. Nasayang yung first Aegis ng Navi. Ito, sabay bigla siya nag-transition, nag-mecha. Kay-grips nga eh, di ba? Sustain na lang Ewan daw. ko sa'yo, Nico. Visit ka. Lakas ng kakampi mo, lakas ng gat-gadis talaga eh. Satanic na yung next item choice para si Gyrocopter. Binuo niya yung pike mo. So, ano to? Pwede pa rin naman, pwede ka pa rin magaganim siya. Aganim, blessing na lang, diretso na lang to yung iniisip niya, no? Kung aabot pa siya sa point na yun. Hindi rin naman masama na nag-silver edge siya kasi gusto nilang patayin yung tide eh. As long as may satanic ka naman, tapos makuha mo yung Aghanim nga, may Daedalus ka pa rin naman, di ba? Decent pa rin naman siya eh, overall. Ano ba mukbakan sa kabila? Heroic? Ano may po dun? Heroic na, heroic na. Baba si Watson. Phantom. Si Yuma. Yuma yun. Yung maong. Ayun, over 36 mo. Secure naman yan. Wala pa nababasag eh. Huwag kang kabahan. Kahit hindi ka na mag-place sa over 37. Yan, Dex ka na. Dahil sa bago siya magpapakapidan, alam niyo na gagawin. PM niyo ako sa page ko. Yan, mag-online Kimo tayo. TV 00. Yes, yes. Naka-online tayo dyan. Wala, sila lang eh, no? May nag-chat pa nga sa akin eh, boss, paano magkaroon ng WHC points? Load ka lang, tapos chat-chat ka dyan, boss. Sa YouTube kailangan mo maging active. Mag-chat ka dapat para makakita. Pero Zayak dito, mapipick naman up siya. lang ni Merel. At least kung nahuli niyo yung post 5 namin, huli namin yung post 4 niyo. So, nai-even out lang naman. Kulit pa rin, kulit kasi ni Panto eh. Kanina pa may gem yung kalaban nila. Gusto niya pa rin mag-scout o mag-scout dahil nag-agree siyang itanim tong Eye of the Forest. Okay, ito na, ginawa na ni Ayo dito si Gyrocopter. Dire's top tower is under Siya na muna attack. sasama. Kung tatagal pa to, feeling ko okay pa naman yung Navi. Yung tipong dadating ka sa point na may divine. Divine Gyro. Pwede naman eh. Gyro is Gyro pa rin naman talaga. Attack. Kailangan na lang maayos lang din yung team fight, no? Kasi compared mo kasi sa Spirit, ang dali lang eh. Puro EOE control yung meron sila eh. Pero to, sabi naman sa ganito, lasso play. Right target, Ember Spirit. Ganda ng next Unfortunately, kay Gyro, hindi hindi na enough burst. naging control and damage. So buhay pa nga yung Ember Spirit and ayun na yung main disable nyo, nakomit nyo na, yung lasso. So what's next? Nalinkin yung pabalik. Hindi pa pala nakaka-cancel out yun. Sayang, maganda sanang attempt para dun sa Weaver, no? Satanic ko si Gyro. Ito na yun, got the juice.
Aghanim's Blessing na lang yung next mo dito, no? Then, doon ka mag-decide kung kailangan mo mag-heal. Huli na naman ata si Dom. Panto. Si Dom. Just Panto things. Nandito naman yung Weaver. Not sure kung lalaban May dito yung Aegis Spirit. pa raw May sila eh. Aegis dito si Yatoro. They want to go in. Look at the damage. Morse dito. Melting Zayak to fall. And for the Weaver, they positioning himself. Pops the Manta style para kay Got the Juice. And then you change to hold him. There goes the Ravage. Connect on to 3. Gyrocopter is dropping. He doesn't have any health right now to play with. The sustain given from the Ayo. Not going to win. Have to save him right now. Gyrocopter down. Relocate save. Yung isa na lang naligtas doon. And now Redis dito. Damay mo pa. And Lay are just waiting for the Ayo to come back. Pwede na to. List naman na rin si Nico dyan. Saan kakapit yan? Sa itlog. At yun na nga. Ang gulo din niya, no? Napaka-casual mech lang siya. Tapos gusto niya rin mag-hard. Ewan, kala ko gusto niyang i-grips agad. Di dati match yan. Kung minek niya, grips niya. Kung takot siya dun sa damage, pwede siya mag-ano yung Ghost Scepter. Okay naman yun eh. So lumalaki na. 11k na ang kalamangan dito. Masama nito, lagi nang namamatay yung Gyrocopter nila. Isipin mo, ayun yung hinihintay nyo, maging full item yung Gyro. Pero kaya nung kalaban eh. Ang daming nag-handle. Nira-ravage, tinatawid skill ni Tidehunter. Ay, hindi ko napansin kung naka-crimson sila dun parang hindi ganun ka-grabe yung damage ng Gyro eh. Hindi ka buo na kay Collapse eh. Parang buo naman yan ang ating team. Kanina pa yun eh. And easy barracks para dito sa side ng Team Spirit. Nilapagan na rin ng Haas yung gitna. And ito na nga yung magiging next tower to push. Actually, Zayak dito yung gustong patayin. Yatoro dito, grabe yung cooldown nun sa Koji dahil 25 talent. Up na. Aray mo, hindi na nga kailangan yung ibang projectile pa dun. 5 yung pumalo sa kanya dun. So, and another racks na naman to para sa side ng Team Spirit. Momo, sagutin mo muna to dahil kanina pa tinatanong ano daw ba yung sinasabi mong chocolate frap. Yung Sosyo nga, boss. Sosyo daw. Di ko kasi alam. Sosyo Frappuccino blended beverage. Yeah. Sa dalawang racks nga yun, nakuha doon ng Team Spirit. And medyo nasa laylayan na dito yung Navi. Para kung hindi pa sila mananalo ng isang teamfight dito, mahirap na yung comeback potential nila. Tapos to. Hindi nga kung sino gagaling si Divine to. So yun, marang may sining pa eh. Tingnan mo naman yung, like yung Weaver, parang hindi niya na-feel sa game na kailangan niya mag-BKB. Diba? Walang threat eh. Lagi siya may Aegis boss eh. Kahit sabi mo may disruptor pa dyan. Kanina kasi gusto niyang mag-BKB. Nakuha niya yung second Aegis, tinanggal niya sa Q. Bigla siyang bumuo ng Scad. Okay din naman. Meron kayong Shiba, meron kayong Scadi, merong Vessel. Kasama kay Ayo yan, tignan ko kung mag-heal yan. Ito, magpapa-MKB bigla. Ano na, ang dami mo ng item dito, Gyrocopter. Pang 7 na to, yung MKB. Hindi gaya ni ano to. Hindi gaya ni Gyro yan. Lugi ka ng normalan dyan. Mas madami yung plakanon mo para sa lahat eh. Yung kay Weaver kasi pang 1v1 eh. Nung nakita ni Yatoro na 6 slot na, yung Gyrocopter, biglang nag-B-play. May mapapa-MKB siya. Kailangan niya talaga biglang mag-adjust. Siya yung mapapa-adjust, yung Gyrocopter. May papalitan pa naman siya. Yung MKB. Pike pwede mong i-disassemble. Pang-aganins mo yan. Tapos buuin mo yung MKB ko. Pwede na. Yun talaga, pwede mong asahan. Kaso butete! Ravage once more! Catches 4! And that's gonna be Disruptor dead together with Zayak, I think. So 2 supports Patay dito, na, no? possibly down for Navi. They got the buyback, and they need to use it. Got the juice dito, standing his ground with his Flakara na overload, holding down 3 man spell will be there for the basic dispel. So continue pa rin naman damage from the Gyrocopter with the Satanic, healing him up, and then you sustain from the Ayo at the same time. Now relocate out to protect the Gyrocopter. Alis Pops the naman big game, kasi forgot the lang. juice. Chase continues from Yatoro, dealing with Nico. Nico dito, can he survive Yatoro's damage? Yes, he will. Serpent was committed, but the control will be there, holding down the Gyrocopter. He's out of the fight for a good 80 seconds, and it's all GG. over. Tinawag Team na. Spirit dito claims the game, claims the series. Easy for Team Spirit. Napakaganda. IO, mid. Ayaw ko doon. Like, hindi ko makitaan yung... Okay, sige, sabihin support. natin. Parang diba tayo sa point na IO support pa rin yung mag-end up eh, no? Sabihin natin, batak siya mag-ayo, pero like, ngayon lang natin nakita. Tapos, yung game pa niya, hindi naman ganun kaganda. Wala kang, ano walang, parang, walang nagbago ng factor nung pinik mo yung ayo eh. Sa totoo lang, piling ko, nahirapan pa, hindi tuloy, yung support din nila, hindi mo ma-enable dahil dun sa ayo pick na yun. Kung may ibang mid na kinuha sila dun, baka different story pa yung nakita. Nagturbo Alam mo siya, yun, panalo quality- yung dalawang side lane mo, panalo. Kung pinanalo mo yung mid, yung lamang ka sa matchup, like for example, DK yung ginawa Or mo, Void di ba? Spirit, pwede pa. Parang pwede silang
Sila pa yung humawak ng game na yun. Oh, Sayang Yun naman ang maganda doon yung element of surprise is either kayo yung mabibigla o yung kalaban. Which is yun nga lang, sadly, sila yung nadali doon. No? And too easy for Team Spirit yun. Nakakuha na agad sila ng isang panalo dito. And direct, may MVP na ba tayo dyan? Ilabas mo na yan. Pwede na kaya Toto to. Kahit kay Mirel, pwede. Ganda ng start dito. Sabagay, oh, Ito yung Ember Spirit. enable sa kanila no? Parang nag-greedy na lang siya kaya siya namatay ng dalawa. Yung pumatay sila sa taas, nag-dive sila, then napadive pa ulit siya dun sa may second tower naman sa taas din. 94% kill participation para kay Mirel. So what a performance para sa kanyang MVP 10-0-2, 0-2 and 20 yung kanyang performance dito. And yun ang nga yung nangyari sa ating second series. And huwag kayong maglala guys, may abangan pa naman kayo. Third series nga natin dito, Liquid versus OG. Ito na ang Sa lahat inaabangan. na nag-aabang sa OG, it's time para Isang pumuso. buwan inantay ang next match ng OG and Tutusin dito nga, na parang magsisimula. Almost 2 months pag inisip mo. Kasi kalagitnaan ng December, wala na tayong pinapanood ng OG game. Yun na nga guys, mag-short break lang kami ni Polly. Pagbabalikan natin, OG versus Liquid. Huwag po muna kayong alis. Magbabalik po kami dito sa May Kuwini. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose.
So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight,